Dito po tayo nag-overnight sa traveler's room, Time Inn. Meron silang ordinary rooms na mayroong rate na 200 for 12 hours na. Meron din silang aircon, 400 overnight na. Dito lang yan sa may bungad ng ng highway, sa may 7-Eleven, Atong Aggregate. Ayan na 7-Eleven dito. Doon kanto dos. Diyan, malapit lang yan dyan. Bili mo na tayo ng tubig, guys. Mula dito sa Quezon, Bukidnon ay pupunta tayo sa Senoda, Kitaw-Taw, Bukidnon, para puntahan ang karugtong ng Kalagangan Senoda Road. Napuntahan na natin tong part ng Kalagangan. Pumasok tayo mula doon sa Santo Tomas, at ang balak sana ay puntahan mula doon sa Santo Tomas hanggang Senoda, pero hindi tayo pinalad dahil sobrang hirap po yung daan doon at nasira po yung lining ng ating motor. Kaya susubukan natin mula dito sa Senoda hanggang doon sa area na hindi na madaanan. So pa-gas muna tayo, guys. Medyo mahaba yung biyahe natin ngayon. 91 full tank. So nagpa-full tank po tayo dito sa Quezon, Bukidnon. Mula doon sa Panabo, pumunta tayo sa Santo Tomas, akyat tayo dito sa Kalagangan, at nagtry tayong pumasok doon sa Digungan to Senoda, pero hindi tayo pinalad. Bumalik tayo, pumunta doon sa City Basak para mag-overnight, at nagpunta dito sa Quezon. Nakaubos po tayo ng 400 pesos, tag 65 po yung per liter. Quezon Municipal Hall. Yan. Galing tayo sa sentro ng Quezon, Bukidnon, at itong direction na to papunta ito sa Davao City, at babiyahe tayo papunta doon sa Senoda, Kitaw-Taw, Bukidnon, para mapuntahan ang Senoda Kalagangan Road. So maraming mga mountain resort ang madaanan natin dito, guys. Mula dito sa Quezon papunta doon sa Senoda ay madadaanan natin ang overview deck, na kung saan makikita nyo yung napakagandang landscaping ng kabundukan ng Bukidnon Province. Pagdating naman doon sa Senoda, papunta doon sa Senoda Kalagangan Road, ay madadaanan natin ang napakaraming mga mountain resort na matatagpuan sa Senoda Kalagangan Road. Barangay Santa Cruz, Quezon, Bukidnon. Ganda. Pontian Elementary School. So maraming nagtatanong, guys, kung ilang oras yung biyahe natin. Ay hindi natin masagot yan. Depende kasi sa driver kung ilang average speed ang meron sila para makuha yung travel time. Ang importante ay may bigay natin yung total distance, kayo na mag-compute kung ilang kilometer per hour ang pwede nyo takbuhin, at i-divide nyo lang po sa average speed. Example, itong Quezon to Senoda, example lang, meron itong 40 kilometers, at yung average speed mo naman ay nasa 40 kilometers per hour. So ibig sabihin noon ay meron itong 1 hour na travel time mula doon sa Quezon, Bukidnon. Right, dito na tayo sa overview
Nature and Culture Park. So meron din silang mga souvenir items, tapos mga delicacies. Ayan, sobrang dami. Ito po yung Overview Culture and Nature Park, Quezon, Bukidnon. Libre lang po to guys, walang bayad. At makikita mo dito yung sobrang ganda ng tanawin dito sa area na ito. Wow, amazing. So mula doon Cagayan at papunta doon Davao. Dito na tayo papunta sa direction ng Davao. Overview Nature and Culture Park. Dito yan sa Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. So libre lang po yun guys, at matatanaw mo yung buong matatanaw mo yung mga magagandang view na wala kang babayaran. Para tulong na lang din sa mga lokal na nagtitinda doon, ay bibili lang kayo ng mga souvenir items. At pwede din kayong kumain, mayroon din silang mga pagkain available doon sa entrance. Dito na tayo sa sentro ng Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. So kung diretsahin natin to guys, ito yung daan papunta doon sa Davao City. Yan po yung Sinuda Terminal and Public Market. Welcome to Barangay Sinuda. Tapos dito lang sa harap ng Sea Oil Gasoline Station ay may palikong daan dito. At ito yung daan papunta doon sa Kalagangan. So left turn na po tayo dito at ating alamin yung status ng daan papunta doon sa Kalagangan. So yung harap pala guys, papunta yan sa Arakan at connected din papunta sa Damulog. Ito yung daan na nagkukonekta mula dito sa Sinuda papunta doon sa Kalagangan. At karugtong ito sa ating biyahe mula doon sa Santo Tomas papunta sana dito sa Sinuda. Kaso nga lang ay hindi kinaya ng ating motor yung kalsada. Napudpud po yung lining ng motor. Address Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Oh, dito na pala tayo sa Greek Hills. Ginawa na yung tulay dito guys. Ayan o. Kaso hindi pa pwedeng madaanan. Panahin muna natin tong sasakyan.
Ayan, ginawa na pala yung tulay dito guys, hindi na kayo mahihirapan pag pupunta dito. Yan po yung GMCC Peak. Yan o, GMCC Peak. At dyan naman sa unahan ay yun po yung Greek Hills. Yan, welcome to Greek Hills. Yan po yung Greek Hills. Magandang pasyalan yan dito sa Sinoda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Meron ding galaan dito guys ha. Dami ng galaan dito. Mayroon din doon no. Ganda dyan siguro sa taas ba. Sayang tinanghali tayo. Meron na pong pasyalan dito guys, BR's Place. Nasisira na yung kalsada dito. Oh, Secret Forest 200 Campsite Resort. Campsite pala yun guys. Kung gusto nyo mag camping, pwede kayong magpunta doon. Grabe, palaging nagla-landslide dito. Nasisira na ang kalsada. So pinapaliparan lang natin ng drone yung mga resort, mountain resort dito guys, para makatipid-tipid sa ating gastusin. Dahil tig 100 din yung entrance sa mga mountain resort. Doon sa Greek Hills 100, then din sa GMCC 100 din. Meron naman tayong mga photos na nakuha dati, pinasukan natin yan dati, yung dalawang resort. Pinaliparan na lang natin ng drone para makatipid-tipid tayo sa ating biyahe. Next na stopover natin ay yung Salurayan. Oops, may rough road dito banda. Puto lang. Doon sa unahan, konkreto na naman. Mayroon din dito guys. Darlene's Place, Hills View. Hindi na madaan yung kabilang lane. Ay, sayang. Hindi pa nga natapos na makonekta. Ay kailangan ng i-repair yung mga area na maraming nasisira na bahagi ng kalsada. Ito lugar, Mountain Resort, Sky Peak, Tiny Hut, Dew Camp, Sky Deck. Dito na tayo sa
Salorayan Mountain Resort. Oh, grabe yung landslide dito guys. Ang laki ng mga bato. Nakakatakot, no? So, yan po yung rate nila guys. Adult 80, kids 60, senior 60, cottage 200 to 500. Salorayan Mountain Resort. Sinoda Breeze. Grabe yung bato dito guys. Sobrang laki, no? Tingnan nyo dito guys. Wow, grabe kaganda. So yan po yung puntahan natin guys, papunta doon sa Sita. Tingnan natin kung ano yung status ng daan. Kita naman natin dito na hindi na simentado yung kalsada. Puntahan na natin kung saan yung banda na hindi na pwede madaanan ng motor. Ito ba dito guys? Wow, sana malagyan nila ng riprap tong gilid ng kalsada para mabawas-bawasan yung pagkasira, yung patuloy na pagkasira ng kalsada. Grabe, laki ng laki ng bato na tinabas dito banda. Ito guys, napakalaki. Tinabas yung napakalaking bato at nilagyan ng kalsada dito sa gitna. Tapos paglampas doon sa biyak na bato ay itong napakagandang mga tanawin na makikita dito sa baba. So hanggang dito lang po yung konkretong bahagi ng kalsada. Rough road na. Tingnan natin kung ilang kilometro itong rough roads dito. Nasa 55 tayo eh. May falls pa dito oh. Falls din guys oh. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way.
Ito na yata yung Sita na tulay. Sana makatawid na tayo dyan. Madaanan na guys. Thank you Lord. At pwede na siyang madaanan ng mga motor. Alright. Yan o. Sita Bridge. Key 1636 plus 753. Alright. Ito na po yung Sita Bridge. Mula dito sa Sita Bridge ay puntahan muna natin doon sa unahan kung hanggang saan pa na pwede pang madaanan ng mga motor. Barangay ng Sita? Sitio sa Sinoda. Ang sunod nga sitio, unsa man nga sitio? Sabang Sita. Ang sunod nga sitio. Kini Sita ni dere. Dayon mo ra na magyan og motor. Sabang Sita ra taman. Paglampas dito lisod na kay nga dalan. Sige, sige. Salamat ha. Sitio Sita pala itong lugar na ito guys, yung may tulay. Tapos yung ganitong daan ay hanggang Sabang Sita lang. Sitio Sabang Sita. At paglampas ng Sabang Sita ay doon na po yung hindi pa ganito na kalsada. Mga motor lang ang pwede makadaan, habal-habal. At kailangan po ng kailangan po yan ng may kasama. Ayan na. Ayan na yung portion na mahirap ng daanan. Ayong buntag. Mo ni Sabang Sita. Sabang Sita no, Sabang. Ngapi pa ni dire. Ha? Kana may agyan kana? Kalagangan? Oh, agi sapa. Makaagi ba de? Di pa din kalapos og kalagangan ba? Kalagangan. Good kung tuyoon gyud og kuan sir. Lapos gyud og. Asa man mo agi? Diri sa sapa. Oh, pwede po diri sa sapa, pero nay agianan diri nga temporary lang. Kini niya. Gi-openan ra na diha. Gibakuan gyud na siya? Kuan lang siya niya. Dugay naman kayo mag-igo ra lagi makuha ng sangko. Lalom na, naglalom na kay. Kay agian magkuan. Kalabaw. Sana siya kanang inig baha ba mo? Maagyan tubig no? Di makankan ba, makankan? Na, subay lang gid sa. Tas sampayita man di gulek la koy kauban ba? Mga pila pa ni kilometro gikan diri pa doon to Pikas. Wala pa nakatabok. Dagan na gud yung nakatabok. Mga umbod pila ka kilometro pod bigka ko. Wapod ka botong Pikas nga buntod. Pikas dia wala pa ka kuan dia Dito pa gyud sa likod. Ang ingani na ganang dili pa purod pa pero nakaagi naman ko didto katong didto sa Pikas ba? Padulong gikan ko og Kalagangan. Oo. Di makaya. Di makaya dito dapita dito sa padliko bitaw nakakuha man tong paliko nga kuan. Dito ra ko taman. Unahan ba to Kiulom siguro no? Kiulom ba? Kiulom. Unahan pa sa Kiulom. Oh, di katong gingon nimo nga lisod gyud likod ha. Oo. Mo na nga kuan. Katunay bato nga mo anak ka dito. Unsa tingalan nato nga kuan? Dangkay na Dangkay, dangkay. Lisod kay de baada kayo. Dayon dinhi pod Sitio Sabang. Sitio Sabang. Oh, diri snappy ni diri. Snappy ni dinhi. Sabang man na kanang di ba? Ang gi-construct ra taman na sa Snappy. Oh, diri ra
Dari patama. Anong gindangan man na sir? Ambot lang siguro, basig wa pa siguro yung budget sa kuan nila. Siguro. Pero nagtrabaho man to Pikas? Kasi sige magtrabaho dito? Ang dito nga UBI sa kuan Oh. pananan. Padulong diri. Ultikon. Permente sila naga kuan operasyon gyapon. Gapon niagi ko dito sa Kalagangan pa sa Lawagan. Kalusot. Pero ay person dito nga ga-construct sila nga lapok ayo. Basta lapok. Natumba ko gapon. Pula man nga yuta. Pula kayo. Grabe pula. Matik salog. Ang inyong tribo. Tungod kay nagpuyo mi diri, ang pangalan sa Davao River Salog. Mao nang Ang tanan na muyo mga nitibo dapit sa Salog River. Matik salog. Ang sa ikuan nganong papulahon ng baba. Mao man ang kuan sa karaan siya. Mao na panigarilyo kung di ka manigarilyo kana mo imong ikuan. Mao nang mama. Sa to pa kung magmama ka dili ka manigarilyo. Mag-usap Pwede dublihon. Pwede dublihon. So yung dadaan dito guys, papunta doon sa Sabang Sita ay dadaan pa dito sa ilog na to, papunta doon sa yung mga bahay doon. May daanan din dito kabila. Dito sila dadaan sa mga gilid ng bundok na yan. So nag-decide tayo guys na hindi na magtuloy dahil mahirap talaga magtuloy dyan kung walang kasama. Malalim din yung daan, mahirap baka magsayad yung yung makina natin. So babalik na tayo sa dinadaanan natin. Tapos ako, salamat. So dito yan sa Sitio Snapi o Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. So nakakatuwa yung mga matik salog na mga nitibo. Matik salog daw yun dahil lahat ng mga nakatira dito sa ilog na ito ay tinatawag nilang matik salog na tribo. So yung mga residente dito ay kailangan talaga na mayroon silang sariling mga motorcycles dahil wala pang mga bumabiyahe dito sa area na ito. So mula doon sa Quezon, Bukidnon hanggang dito sa Snapi, Sinuda ay mayroon itong 64 kilometers.